Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay, do you know the priests are false prophets and antichrist? Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo at ang ating misyon ay sumunod sa yapak ni Jesus na magpahayag ng katotohanan. Ang katotohanan, si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng banal na spirito. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng banal na spirito ng Espiritu Santo ay siyang winasak, sinira at ipinapako sa krus ng mga pari. Ang mga pari ay mga bulaang propeta na hindi nila nakikita ang katotohanan na maging ang kanilang katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas naniwala sa mga pari. Ang hindi nalalaman ng mga taong ito, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanilang katawan, mamamatay sila at lilisan dito sa mundo. At dahil hindi nila kinilala ang Espiritu Santo sa kanilang puso, na ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos at amang espiritual ng kanilang kaluluwa, sa oras na hukuman na sila ng Diyos, hindi sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos sapagkat hindi ipinanganak sa spirito ang kanilang kaluluwa. Kung kaya, hindi nila nasumpungan ng katotohanan na ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila ay ang presensya ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na kung kilala niyo ako, ay kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakita at kilala niyo na siya. Ang Ama ni Jesus ay ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus. Kung kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ako at ang Ama ay isa. Sapagkat ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang lumalang kay Jesus na nagbigay ng buhay kay Jesus, na siya ring nagsugo kay Jesus para maging Mesiyas ng banal na spirito, ng Espiritu Santo. Para hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at ang sa gayon, ang kaluluwa ng tao ay maligtas na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Sapagkat ang katotohanan, ang kasalanan, ang siyang naghihiwalay sa Espiritu Santo at ang kasalanan ay kamatayan. Kung kaya hinihikayat ni Jesus na magsisi na ang tao. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay ipakilala sa buong mundo na tanging ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At ang mga pare ay mga bulaang propeta at mga antikristo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo, ang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay, at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Ipinahayag ni Jesus na may kasalanan na may kapatawaran, ngunit ang lapastanganan mo, ang Espiritu Santo, ay kasalanan na walang kapatawaran. Ang mga pari ay mga bulaang propeta, mga antikristo na nangahas mangaral ng salita ng Diyos, ay hindi sugo ng banal na spirito, kundi sugo ng demonyong si Satanas na siyang nalilinlang sa tao para sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At iduluhin ang kanilang sarili na sila ang kilalanin na amang espiritual sa halip ng Espiritu Santo lang.
Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At maraming tao ang tulog ang kanilang diwa at patay ang kanilang buhay espiritual na hindi nila nakikita ang katotohanan na ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang mga pare ay mga bulaang propeta, mga kampo ng kadiliman na sugo ng demonyong si Satanas ay hindi naging kaisa ni Jesus. Nasugo ng banal na espiritu para hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Ang mga pari ay si Satanas ang kanilang Diyos. Totoo ang sinabi ni Tatay Digong na tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pari. Dahil hindi alam ng mga pari na ang may pag-aari ng kanilang katawan ay ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. At ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na umiiral, ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng sanlibutan, na siya ring may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan, ay narito sa ating mundo na hindi nakikita ng maraming tao. Ang laban ko ay hindi laban sa laman, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman, silang mga bulaang propeta, nanlilinlang ng mga tao para hikayatin ng mga tao na sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese sa ating bansa. Si Ferdinand Magellan ay isang utusan ng hari ng Espanya. At dahil kay Ferdinand Magellan, nakarating ang relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, na siyang nagdala ng ribolto ng Santo Niño. At ang hari ng Espanya na si Philip II ay protektor ng relihiyo ng Romano-Katoliko noon na siyang nanakop sa ating bansa. Ang kasaysayan ay hindi nagsisinungaling. Ang ating bansa ay sinakop ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Binura ni Philip II ang totoong pangalan ng ating bansa na ang pangalan ay Maharlika at pinalitan niya ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan niya kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Honestly, ang ating bansa ay siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo na namuhay sa kadiliman sapagkat ang ating bansa ay inalipin at sinakop ng mga bulaang propeta, ng mga pari, ng kulto ng relihiyo ng Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol. At walang sino mang tao ang makakapanlinlang sa Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na makapangyarihan na lumalang ng langit at lupa, ay ang siya ring may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata ay ang totoong Holy Father, nag-iisang amang espiritual na dapat lang nating sambahin at ibigin ng higit sa lahat at parangalan para maging kapatid tayo ni Jesus sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na tanging ang Espiritu Santo lang ang kinikilala na siyang Diyos at amang espiritual. At kapag ang tao ay nagsisinat, nagbalik loob sa Espiritu Santo, malulupig ang kasalanan at magwawakas ang kayabangan ng mga pari, ng mga bulaang propeta na silang mga kampo ng kadiliman. At ang mga pari, honestly, ay mga tanga at walang common sense na hindi nila nakikita ang katotohanan na ang may pag-aari ng kanilang buhay ay ang Espiritu Santo. At hindi ang kanilang Diyos na demonyong si Satanas na sinungaling na sumasamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan at iniidolo ang kanilang sarili na sila ang amang espiritual dito sa mundo. Ang mga pari, ay mga tao lang na katulad natin at hindi sila nakahihigit sa atin. Ang buhay natin ay pare-parehas lang na hiram sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang siyang Alpha at Omega,
ay ang Amang Espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ang misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng katotohanan, itaas ang pangalan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, ang siyang nag-iisang Diyos at Amang Espiritual na lumalang sa tao, sa lalaki at babae, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At ang Espiritu Santo ay narito sa ating mundo. Siya ang nagbibigay ng buhay, liwanag, at siya rin ang Espiritu ng katotohanan. At walang sino mang tao dito sa mundo na nakahihigit sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan, ang kataas-taasang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat lang nating kilalanin na ating Amang Espiritual at Diyos para maging kapatid tayo ni Jesus na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu ng Espiritu Santo, para tayo ay kilalanin ng Diyos, ng Espiritu Santo na anak niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!